So parang ang bobo lang talaga, di ba? Yung parang, so nagagamit siya ng term ng judicial overreach. I don't think Tito Soto understood what judicial overreach means. Hindi po judicial overreach yung pag-interpret ng one-year bar rule. Eh, trabaho naman talaga yun ng ano eh. Trabaho naman talaga yun ng korte eh. So, maling-mali talaga dun si ano, maling-mali talaga dun si Tito Soto. So, talaga nakakahiya siya. But like I mentioned earlier, yung pagdating dyan sa usapin ng nakakahiya si Tito Soto, I think ang mas nakakahiya is the Senate of the Philippines. Kasi, yung Senate of the Philippines, yung mga senador, pinipili nila yung magiging presidente nila sa Senate eh. Tangina, ito yung presidente ninyo. Ito yung pinili yung presidente, tapos ganyan magsalita sa batas. Eh, ang dami-daming mga senador na abogado. 'Di ba? I think the Senate should think hard and fast. That they cannot be led by Tito Soto. Palitan nyo na si Tito Soto. Palitan nyo na yan. Okay, anyway, marami tayong pwedeng pag-usapan. Hello sa mga nandito na. Naku, just Miss Joy, magagalit sa'yo ang team pangit na nakahiga ka. Boring buhay nila pag wala kang kapintasan. Hayaan mo na. Hayaan na natin sila. Ayan. Sobrang kakairita si Tito Soto talaga. Ayan, okay. Ang daming mga kaganapan, no? Mag-start tayo dito kay Tito Soto. Kasi itong si Tito Soto, sabi niya, 'di ba? Parang ang una rin pumapasok sa isip niya dun sa desisyon ng Supreme Court. Ano muna tayo, no? Yung reaction muna ni Tito Soto. Mamaya, pag-usapan natin yung desisyon ng Supreme Court tungkol doon sa impeachment ni Inday Sara. At this point, pag-usapan lang muna natin yung reaction ni Tito Soto, okay? Sabi ni Tito Soto, parang hindi niya tanggap yung ano, hindi na iskandalo si Tito Soto doon sa desisyon ng Supreme Court. So ang sabi niya, ang first daw na naiisip niya is that kailangan baguhin yung konstitusyon. Baguhin daw yung konstitusyon kasi ano, ang tawag dito, nagkaroon daw ng judicial overreach. Okay, ano ba yung judicial overreach? Sinasabi mo kasi na ang judiciary or ang korte in general ay merong judicial overreach if they are acting on something na beyond their power. Ganon. So, ibig sabihin, kapag meron silang ginawa na hindi naman nila mandato at pinapalitan nila yung wisdom ng isang branch ng government na outside doon sa power ng korte, you call that judicial overreach. Like for example, pagsasabihin ng korte na pagsasabihin ng korte na, itong batas na to, mali kasi yung pagkakagawa nito eh, kasi hindi ito efficient. Ayan, okay. Judicial overreach yon. Kasi kumbaga, yung efficiency ng isang batas, yung kamalian ng isang batas or whatever, it is within the wisdom of the legislature. So, ngayon, ang judiciary, ang rule lang niya is to interpret the law. So, whether efficient yan or inefficient yan, whether ano yan, kailangan yan tingnan sa mata ng justice and fairness. So, yung usapin ng efficiency, usapin ng, hindi kasi magagamit yung mga resources dito ng tama or whatever, ganyan-ganyan. Hindi yun within the realm of the judiciary. Ayan. So, yun yung mga judicial overreach na tinatawag. For example, pagka meron ding mga bagay na within the authority of the executive, ganyan. Sige na nga, hihiga na nga ako para, ayan, yung sa sa executive na meron silang mga desisyon na nangangailangan ng wisdom ng executive. Hindi po pwedeng i-replace ng judiciary kung ano yung mga executive decision na mas better kesa sa presidente, kesa sa mayor, kesa sa governor, mga ganyan. Like for example, sasabihin ng korte na wag kayong mag-relocate, kayo executive department, wag kayong mag-relocate dito sa lugar na to. Kasi pangit dyan, mas maganda dito sa lugar na to. Ganyan. That decision is not within the realm of the judiciary. It is within the wisdom of the executive. Ganyan. So pag nagdesisyon ng korte at sasabihin ng korte na pangit na relocation area yan. Wag yan ang relocation area ng squatters area. Ang piliin nyo itong lugar na to kasi mas maganda to. Because of A, B, C, D, F, G, okay? Judicial overreach yon kasi hindi po pwedeng i-replace ng korte yung kanyang wisdom sa wisdom ng executive. Ang role lang ng judiciary is, oy, executive department, mayor, governor, Mr. President, or whatever, hindi mo po pwedeng gawin yan kasi labag yan sa batas. Ito yung batas. Ganon.
Maybe he meant to amend the Constitution in their favor. Soto literally ruined whatever he built throughout his political career, if there's any. Sabi ni Nice, totoo. So sobrang bobo talaga nito ni Tito Soto. Sobrang tanga talaga nito ni Tito Soto to think na yung pag-interpret ng rules on the impeachment, which is actually indicated in the supreme law of the land, which is the Constitution. Sabihin ni Tito Soto na, ay hindi, judicial overreach. Paano naging judicial overreach yun? In-interpret lang naman ng Supreme Court yung sinasabi na one-year bar rule doon sa Constitution. 'Di ba? So sobrang, nasa power po yun ng Korte Suprema kasi yun po yung trabaho nila. 'Di ba? Hi, Ma'am Maria Evelyn Taylor. Hello, hello. Ayun. So parang ang bobo lang talaga, 'di ba? Yung parang, so nagagamit siya ng term ng judicial overreach. I don't think Tito Soto understood what judicial overreach means. Hindi po judicial overreach yung pag-interpret ng one-year bar rule. Trabaho naman talaga yun ng ano eh. Trabaho naman talaga yun ng korte eh. So, maling-mali talaga dun maling-mali talaga dun si Tito Soto. So, talaga nakakahiya siya. But like I mentioned earlier, yung pagdating dyan sa usapin ng nakakahiya si Tito Soto, I think ang mas nakakahiya is the Senate of the Philippines. Kasi, yung Senate of the Philippines, yung mga senador, pinipili nila yung magiging presidente nila sa Senate eh. Tangina, ito yung presidente ninyo. Ito yung pinili yung presidente, tapos ganyan magsalita sa batas. Ang dami-daming mga senador na abogado. 'Di ba? I think the Senate should think hard and fast. That they cannot be led by Tito Soto. Palitan nyo na si Tito Soto. Palitan nyo na yan. Ayan. Actually, dapat nga matuwa sila. Kasi pag sila naman na nasa pwesto, maayos na yung pag-file ng impeachment. Sabi ni September, I hope walang dayan sa 2028 election or online voting. Sayang mga vote naming mga OFW. Masyadong nagmamagaling si Tito Soto, kaya mga abogado ang obob niya. Kaysa sa mga abogado, kaya ang obob niya. Mas overacting nga mga impeachment nila ginawa ng laruan. Ayun. So parang for me, embarrassing na po yung embarrassing na po yung Senate President nyo, Senate of the Philippines. Pero mas embarrassing that you are going to allow Tito Soto to be still the Senate President. Na parang, sige, bukas pagising natin, Senate President pa rin yung bobong yan. 'Di ba? Dapat hindi ganon, okay? Dapat hindi ganon. So, yan yung first issue na gusto kong talakayin, yung kay Tito Soto. Another issue na gusto kong talakayin is, okay, sino ba? Ay, ito muna. Ayan. Si Boy, pangalan to, si John Vic Rimulya. Nagkaroon siya ng ban. Gumawa ang DILG ng ban sa paggamit ng logo, color, yung mga kung ano-ano na, yung anti-EPAL policy. So that's Memorandum Circular number 2006-06. Ayan. Hello, Hail Hydra. Sana mapalitan na yan si SP Soto. Correct. Dapat talaga mapalitan na si Tito Soto. Dapat talaga mapalitan siya. Sobrang embarrassing na. And yung Senate, you are an important government institution. Tangina, payag kayo. Leader ninyo, tanga-tanga. 'Di ba? Sobrang tanga. Parang payag ba kayo? Tangina, palitan nyo na yan. Kilos na, palitan nyo na yan. Huwag na kayong pumayag na magtagal pa ng one more day si Tito Soto dyan sa as a Senate President. Diyos ko. Yung rule sa impeachment na dahil sa interpretation ng rule ang nag-overreach, interpretation lang, hindi mahogany ng new rule. Sabi ni Linya Design. Parang hindi magbibigay ng new rule. Sinabi nga, yung reaction ng Supreme Court is an interpretation of how the impeachment process should be done. Okay? Yung rule na binigay ng Supreme Court, okay, on the impeachment is the one that would best carry out the impeachment. Kasi nga, kung ano-ano na yung rules na ginagawa ng kung ano-ano na yung rules na ginagawa ng House of Representatives. If you're going to read the decision, ang sinasabi nga doon is that yung pinagagagawa nyo kasi, you are actually defeating the one-year bar rule. Ganon. Baka gusto niya ma-impeach both VP and BBM para si Soto ang maging acting president. Nakakahiya, nag-interpret lang naman ang Supreme Court ng law. Dapat di na siya nagsalita kasi he represents Senate. Totoo. Ayun. At saka ganito,
if kunwari, kasi pwede namang mag-disagree sa final decision ng Supreme Court, wala namang problema dyan. Okay? Pwede naman siya mag-interpret ng kanyang teka, tanggalin muna natin itong green screen ko. Pwede naman siya mag-interpret ng, pwede naman siya magbigay ng opinion niya na hindi siya agree doon sa decision ng Supreme Court. Pero, in doing so, kailangan mong ilatag ng maayos. Hindi ka agree doon sa decision ng Supreme Court sa pag-interpret nila ng one-year bar rule because what? 'Di ba? You tell us. Kasi ang ino-offer niya, hindi. Charter change na tayo, baguhin na natin ang konstitusyon. Ano kaya inaantay pa ng ibang senador? Tanggap lang sila ng tanggap na nakakahiya na sila. True. Ayan. Ma'am Evelyn Taylor, maraming salamat po sa inyong pa-super sticker. Ayan. Okay. So anyway, punta na tayo dito nga sa anti-EPEL rule ng So recently, yung DILG, nag-issue siya ng Memorandum Circular 2026, Memorandum Circular 2026-006, anti-EPEL policy. Itong anti-EPEL policy nila is basically saying na asa na nga yun? Ayan, okay. So parang ang sinasabi dyan is bawal na nga daw ayan. Walang photo, initials, color, motive, whatever. Doon sa lahat ng mga government projects. Pagka meron siyang government projects, hindi mo na po pwedeng sabihin, this is a project of Governor Kinembot. Ganyan, okay? So, actually, matagal naman na natin gusto yan, di ba? Matagal na natin gusto yung ganyan, na parang, dapat, pagka government project, from the taxes of the Filipino people lang yan, wala nang iba. 'Di ba? Well, kung kunwari, road, wala na yun, thank you Congressman, ganyan, this is a project of Congressman, Governor, whatever, Mayor, kineme, okay lang. Maganda on paper, okay? Maganda on paper. But here is the problem, okay? Hello, Ma'am MM, maraming salamat po sa super sticker. Hi Joey, grabe nakakamiss mga live nyo ni Sasa ha. Puro na lang ako team replay mga nakaraan. Ay maraming salamat po. Pasensya na ha. Pasensya na kasi talagang sobrang busy pa. At saka, ngayon actually dapat natutulog na ako ngayon eh. Kasi nga parang isip ko, ang dami-daming dapat pag-usapan. So, tapos hindi pa ako inaantok. Sabi ko, sige nga mag-live na nga lang ako. Kahit antok na, alam mo yun, antok na ka na, hindi ka makatulog. So ngayon, edi eto na nga. Hindi ko mapagkatiwalaan si John Vic na parang, yan ba talaga yung intention mo? Yan ba talaga yung intention mo na wala nang mga imputation kung kaninong project yung mga government project. Kasi, I really question the timing. Nandito tayo sa middle ng greatest corruption in the Philippine government of all time. Na kung saan, marami silang mga putyo-putyong project, marami silang mga, pero nakalagay na doon, this is a project of kineme, ganyan. So, ang daming project na nabubuko na dahil nga umi-EPAL sila, pinagsusulat nila ng project of Mayor Eme, Mayor, Congressman ganyan, Governor Eme, ganyan. Tapos bigla silang merong anti-EPAL policy. Ngayon nga, yung kaepalan nitong mga politiko na to is the one that gives them away. 'Di ba? Di ka pa antok, yehe, sabi ni Oshat. Oo. Kaya sabi ko, hindi, magla-live na ako kahit mga 1 oras lang, ganyan. Pero dapat matulog na ako kasi, pupunta ako ng Bacolod, kasi nga lang, yung eroplano namin bumalik. So, kaya yun. Kaya, ayan, nagbago yung flight. Meron pa hotel yung PAL, kaya nandito ako ngayon. Exactly, grabe ang corruption, nakakaya na talaga sa buong mundo. Yung mismong nagbabalangkas ng current constitution ay nagsabi, hindi ganun ang meaning ng rules sa impeachment dahil ayan. Hello, Ma'am Rosana, tumapat. Ayan. So, yun na nga, babalik tayo doon. No, parang, itong circular ni John Vic Rimulya, I felt na it is actually their way to whitewash yung mga projects na ayaw nilang magkaroon ng mga imputation na, project to ni Mayor Epal, project to ni Congressman ganito, project to ni ganyan. So mag-anti-Epal na lang sila, gagawin nilang blank slate, and then it's gonna be difficult for people to impute. Kasi nga, anong nangyayari, grabe yung Citizens Watch ngayon eh. 'Di ba? Yung mga vlogger ngayon, yung parang may vlogger nga daw na nagpunta ng Ilocos Norte, no? Tapos binidyohan niya yung mga project ni Sandro Marcos, ganyan. Bakit nalaman yun na project ni Sandro Marcos yun? Di malamang may mga patarpulin sila or meron silang mga logo or whatsoever na nilagay na project yun ni Sandro Marcos. So alam mo yun, yung parang ang dami ring mga projects at ang daming mga government projects na nabubuko ng mga citizen na, project pala to ni Mayor, kulang na kulang, mukha namang sobrang overpriced yung project.
after ng Apple topic, baka may kwentong barangay ka about BBM's health condition. Apple talaga, etong anti-China na Marcos admin pa, ang mas maraming inutang kaysa sa pro-China Duterte admin. Grabe mga panira sa China. Ayan, pag-usapan rin natin yan. Very, very quick mamaya. So ngayon, ito ba yung nakakatawa? Noong naglabas si John Vic Rimulya ng anti-Apple policy, nag-agree si Mama Lenny. Sabi ni Mama Lenny, oh, it's a good move, ganyan-ganyan. Actually, Mama Lenny, it's not a good move na ngayon ka mag-anti-Apple policy. Kasi, dapat nga ngayon, lumabas lahat ng Apple. Para alam natin kung kanino ibubunton yung mga project na yan. 'Di ba? So parang, ito si Lenny, kaya hindi ko buboto to si Lenny kahit kailan eh. Yung parang, o sige, ginagamit mo kasi yung, lahat naman tayo, ayaw talaga natin sa Apple eh. 'Di ba? Does the circular include the usual DPWH project TARPs that display the specifics of the project? Hindi kasi COA requirement yon, hindi yun sakop ng DILG. So yung mga COA notices na magkano yung project, magkano yung amount, magkano yung ganun-ganun, that still stand. Pero kasi nga, ang problem, hindi rin naman kasi nasusunod si COA all the time eh. 'Di ba? True, yung timing talaga ng anti-Apple wala sa hulog, sabi ni It's Miguel. Correct. Tapos inayunan pa ni Lenny. Na parang, actually, yung tarpaulin ng COA, para malaman kung magkano yung project, magkano hindi nga yun exhaustive eh. Hindi na nga masyado yung nagagawa eh. Kasi parang hindi naman nakaka-comply yung COA sa lahat ng government projects na dapat merong ganun. Ayun. So ngayon, itong gagawin nila, parang wina-whitewash nila lahat ng government projects na, so para mas mahirapan yung mga tao, kanino bang project tong overpriced na to? Kanino bang project tong wasak na tulay na to? 'Di ba? I don't think yung anti-Apple policy ngayon ni John Vic ay makakatulong. Kasi in the fight against corruption, mas nalalaman natin kung sino yung mga corrupt kapag hinayaan mo silang mag-ipal ngayon. 'Di ba? Sa totoo lang tayo, pahayaan mo silang mag-ipal para alam natin kung sino dito talaga yung mga corrupt. So itong anti-Apple policy ng DILG, it's not really fighting the corruption, it's whitewashing. 'Di ba? Miss Joey Sicong Liviste naglabas ng pahayag na hindi niya kagustuhan na umalis ng bansa. Pinaalis daw siya ng mambabatas. Actually, I really think that Lian Liviste's life is in danger. I really think. Kasi sobrang ang bibigat na ng mga binabangga niya eh. Good advocacy siya, pero wala sa timing dahil sa peak tayo ng corruption ngayon. Correct. Like tulad ng tourism, alam natin na failures ni Cristina Velasco yon, kahit saan mukha niya eh. Correct. Ganon. So, nakairita talaga. Tapos nag-agree talaga to si Lenny. Tama, agree ako dito sa DIA. Good move ito. Wow, talaga Mama Lenny. In the middle of this very, very dirty corruption activities. Sa totoo lang, if you're going to look at it, yung pagiging Apple ng mga politiko ang makakatulong sa pag-determine kung sinong mga kupal na corrupt. 'Di ba? So, yun. So, parang, no. Di ako agree. Ayan. So, there's that. Okay? And then, eto naman, yung bardahan ni Tariela at ng Chinese Embassy to the Philippines. Di ba nag-start yan dahil nagkaroon ng speaking engagement si Tariela sa St. Benilde. Pagkatapos si Tariela, marami siya mga negative comments kay President Xi. Ngayon, yung mga diplomatic rules talaga is that if you are a government official and you are going to speak about other president, may proper decorum ka na dapat i-follow. Ganun, hindi ka po pwedeng takil pabara-bara, ganyan-ganyan. Miss Joey si Tariela takot naman sa China in real life. True. So ngayon, eto na. Kaya ang genius dito ng mga Chinese eh. Sinagot nila ngayon to si Tariela na parang yung ginagawa mo, hindi yan pwede, ganyan, maling-mali yan, ganyan. So ginawa ng China, yung mga diplomatic steps, ginawa nila, in-exhaust nila. Nag-file sila ng protest na mali yun, dapat hindi ganyan, ganyan. So nag-back and forth, nagsagutan, ganyan. Hindi nila ngayon gusto yung tabas ng dila ng ng Chinese ambassador, Chinese spokesperson. Hindi nila gusto yung tabas ng dila niya kasi ang sharp talaga nung tang ni spokesperson ng Chinese embassy. Rear Admiral Serapi. Nung inugali ko ang ugali mo, galit ka. Yan ang bagay kay Tariela. Siya unang ng asar, nung niresbakan, nagtawag ng kakampi. Eh di yun na nga, nagtawag ng kakampi si Tariela. So nagtawag siya ng kakampi, eto ng mga senador, nagsipaglabasan, ay, persona non grata, ang Chinese embassy, kineme, ganyan. Magaling sa bardagulan yung Chinese spokesperson eh. Talaga? Ipa-persona non grata nyo kami. 'Di ba?
Eh kami, we work as a team. Bakit hindi nyo na lang sabihin dun sa Pangulo ninyo na siya naman tumanggap ng, ng, kasi sabi ng Chinese, di ba? Sabi ng China, pag pinersona nyo ng grata yung isa, aalis kaming lahat. Kumbaga, ibig sabihin, pinersona ng grata nyo kami lahat. Kasi we work as a team eh. Dito sa Pilipinas. So ngayon, sabi ko, kung yan ang gagawin ninyo, mas maganda, ang gawin ninyo, wag persona non grata. Palayasin nyo kami. Sabihin nyo na lang sa presidente ninyo na itodo niya. Palayasin nyo kami dito. Pag pinersona non grata niya ang isa, persona non grata ang buong embahada. And it cannot be helped na lalayas kami lahat. Kasi pag pinersona non grata nyo ang isa, ibig sabihin, persona non grata nyo kaming lahat. Sa balutan kami. Ayan. Yan dami nang nasabi ni Risa, ni Raffy Tulfo, ni School Bukol, di ba? Galing makipagbarda nitong Chinese Ambassador Lodi, si Risa triggered. Correct yan, sila Risa Ontiveros. Ayan, strategic thinking, oo. Strategic thinking. Ang galing talaga ng mga Chinese officials. Grabe umepal si Risa, double effort for 2028. Ayan, ngayon, mamatay-matay na sila, kain tayo sila ngayon para mag-unite in order to have a chance to beat Inday Sara. But anyway, diyan na nga. So, anong naging answer ni Bongbong Marcos? Ang sabi ni Bongbong Marcos, no, hindi natin i-declare na persona non grata ang China, ang Chinese Embassy. Yun nga ang sinasabi namin, Joey, baka ikaw nag-train sa Chinese Ambassador. O, di ba? Ayun. Hello po. Ayan. So, yun yung naging nangyari diyan. Ang problem kasi, I think, hindi rin ina-expect nito nila Tariela na, they thought that they were doing everything eh. Di man tinatarget nito ni Tariela is to brainwash the younger generation. Handun siya sa St. Benilde, nagsasalita siya tungkol sa West Philippine Sea, and in doing so, in order to convince yung mga bata sa kanilang position sa West Philippine Sea, they have to malign President Xi. No yun. No yun. Hindi ka po pwedeng gumanon. Hindi po pwede na mag-ano ka. Hindi po pwede na ang pangalan nito, hindi po pwede na arte-arte ka na ang tapang-tapang mo sa mga national concerns. Government official ka pa man din. Pagkas magsasalita ka ng ganun sa presidente ng ibang bansa. Natawa kasi sinabi nung Chinese Embassy na parang, ikaw ba Tariela, ano ba trip mo? Nag-freelance diplomacy ka? Ikaw na ba ang taga-decide ng diplomatic policies niyo dyan sa Pilipinas? Sino ka ba? Diba? And I really like the Chinese Embassy putting some politicians in their proper places. Okay, lahat sila putak sang putak. Persona non grata. O sabi ni BBM, hindi, wala. Ang sagot dyan ni Clearing, hindi pa ba mag-iisip ang mga pro-admin? Nililito, laro lang sila about Chinese WPS at kung ano pang pakulo. Bakit di makontrol ni BBM ang mga tao niya? Yeah, yun ang question dyan eh. Diba? But what he is saying is true, Tariela. It's not true nga. Hindi naman niya sinagot yung Chinese dun sa mga factual claims eh. Ayun. Linya designs. Anong false na sa sinabi niya? Marami. Ang dami niya sinabing false. Like for example, yung sa mga, yung mga, tawag dito yung mga girian ng China at saka ng Pilipinas. Marami na siyang sinabi kasinungalingan in the past. Diyos ko po naman. There's a little bit of relief that the new Chinese ambassador mentioned implied something like Tariela is misrepresenting the Filipino people. Yeah, oo. Ano nga, ganyan. Like for example, yung aggressive yung China yung, ang tawag dito na aggressive yung China sa Philippine vessel, ganyan-ganyan. Tapos nung pinakita yung video, hindi naman. Ayun na nga, linya design, sinabi na nga. Diyos ko. Tsaka magbasa ka ng post namin, putang ina, dami na namin sinabi tungkol dyan eh. Yung mga altercation sa West Philippine Sea na minimisrepresent ni Tariela. Even the fishermen are saying otherwise. Tapos even yung Coast Guard mismo ang sinasabi, iba din. Pati si Tariela, meron mga posisyon ng China na minimisinterpret niya. Diba? Ba't hindi sagutin ni Tariela yung sinabi ng mga Chinese? Diba? Now, putulan ng dalid, Obvious, hindi mo follower yan, hindi niya alam. Correct. Ayun. So anyway, buti nga kay Tariela. O so ngayon, ikaw Tariela, bakit agree ka? Ngayon kay Bongbong Marcos na hindi persona non grata. Eh, di ba nag-thank you ko pa nga sa mga senador doon sa pagbabackup sa'yo? Diba? Diba?
Dapat si Tariela ang i-persona non grata. Correct. Kasi si Tariela, salita siya ng salita sa ano eh, sa foreign policy natin eh. 'Di ba? Most of all, Tariela is not trained in diplomacy and should not speak on behalf of the Philippines. Correct. Yung fact pa lang na nagsasalita si Tariela tungkol sa, ganito ang China, ganito ang eme-eme, ganyan-ganyan. What is the official position of the Philippines when it comes to our relationship with China? 'Di ba? Bakit ayaw mag-apologize si Tariela? Wala, hindi naman niya call yung mga bagay na nagsasalita siya. Yung mga matters that he is talking about, he's not the authority on it. 'Di ba? If alam mo yung style ng PLA, they do the same in India. No, Diyos ko. Yan, mga kasinungalingan ninyo, Diyos ko. What is the style? Linya design. Sige nga, what is the style? O, ikaw magbigay ng detalye. Ano yung style na tinutukoy ninyo? Propaganda. Okay, what about propaganda? What about propaganda? Let's talk about propaganda. How about the US style propaganda? Can you talk about that? If we're going to talk about propaganda here, let's talk about propaganda of all other countries involved in the West Philippine Sea. What about the propaganda of the US? No, China ang usapan? Ay, hindi. Pag propaganda ang tinutukoy mo, pag-usapan natin lahat. O sige ngayon, yung Chinese propaganda, anong problema mo doon? Yung sinasabi mong propaganda, what is the style of their propaganda? Yung nagsisave sila ng mga fishermen? I agree, it's probably part of the Chinese propaganda. What about the propaganda of China? Pag-usapan natin yung pagsagip-sagip ng China sa mga distressed fishermen. Yeah, I agree, that's part of the Chinese propaganda. Eh ang problema, bakit nagkakaroon ng opportunity na makagawa ng ganong propaganda ang mga Chinese? They push the narrative na sila ang bully. They push the narrative na sila ang bully. Sino ang bully? Sino ang bully? The question though, ba't hinahayaan ng PH yung fisherman natin? Correct. Bakit? Kasi pwedeng hindi magkaroon ng ganong klaseng propaganda ang China. Sa totoo lang. Sila ang namely, ayon China ang bully. Ano, linya-linya, ayusin mo yung mga sentences mo. Huwag mong shortcutin kasi hindi ka namin maintindihan. Hindi namin maintindihan. Pinupush ng China na sila ang binubuli? Ganun ba? Chinese propaganda, mag-donate ng bilyon sa mga neighboring countries nila. Ay, those are part of the Chinese propaganda. Oh, eh, anong gagawin natin? Eh, yung propaganda nila, may real benefits dun sa... Lalo na kapag marinig mo balita sa loob ng China. Oh, what about it? Diyos ko, putang ina. Yung mga ganyang motherhood statement, ay, hindi nyo kasi alam ang propaganda ng China. Ginagawa nila to. Anong exactly yung nagagawa sa yung harm ng mga Chinese propaganda? And if you are talking about propaganda, let's talk about the American propaganda. Diba? Let's talk about the American propaganda in the Philippines. O, ba't ayaw mong pag-usapan? Hindi, China lang. Yang narrative mo na yan, na China, pag-usaping propaganda, China lang ang pag-usapan natin tungkol sa propaganda. As if it is only China who does their propaganda. As if pag ikaw nagpo-propaganda ka, ikaw na ang pinaka-evil na tao sa buong mundo. Yes, kasi hindi siya donation. May kasayo na malaki na balik sa kanila. And what is that? And what is that malaking balik? Ano yung malaking balik sa kanila? Nagsasalita ka kasi bitin eh. Well, kasi ang usapan is China versus the Philippines. And the China versus the Philippines is never China versus the Philippines. You are an idiot linya design if you're going to think na yung conflict natin sa China is just between the two of us. Kaya kayo nasasabihang tangi. Linya designs. Tinitry nyo i-evade yung whole situation. You think yung issue ng China and Philippines is just about China and Philippines? Tanga ka! Kasi ayaw mong i-acknowledge na ginagawa kang proxy ng US, yan ang propaganda, yung Philippines versus China. There is no Philippines versus China because wala tayong laban. Yan ang malaking propaganda, tanga. At sinong nagpo-propaganda ng Philippines versus China? Proxy ka ng US, tanga. Pagkasal laki ng problema mo sa Chinese propaganda, kasi ikaw hindi mo nare-realize na yung China versus Philippines mo is part of the US propaganda, tanga. At yung propaganda ng US na yan, nilalagay sa alanganin ang buhay mo, tanga.
'Di ba? Kaya kayo nasasabihan tanga linya design sa totoo lang. Ay hindi, Philippines versus China lang pag you cannot talk about the issue between the Philippines and China, lalo na yung issue sa West Philippine Sea, no? At saka yung manufactured conflict ninyo. If we're not going to talk about the role of the US in that conflict, tanga! Diyos ko, saksak mo sa isip mo yan. Pagkatapos hindi, confine lang natin discussion. Kaya kayo tanga, kasi ba't nyo kino-confine yung situation na ganun lang ang situation? The situation is never about the Philippines versus China. Hindi yata alam ni Linya Design about sa NED, actually. Ayun. Anyway, yun, no? So, edi eto na nga. Oh, ngayon, ayaw, ikaw Linya Design, ba't ayaw ngayon, kung kunwari, gusto nyong labanan talaga ang China, kasi mga putang ina nyo, gusto nyo ipahamak lang lahat ng mga tao dito sa Pilipinas, o ano ngayon masasabi mo, bakit ayaw ipersona ng grata ni BBM ang China? Kung sobrang sama ng China at nagpropaganda sila, at yung PLA ay ang sama-sama ng propaganda nila, dahil ganito ang ginagawa nila sa India, sa kinembular. O, ba't hindi tinuloy ni BBM na ipersona non grata yung Chinese embassy dito? Weak kasi si BBM. So, galit na kayo kay BBM ngayon, Linya Design. Galit na kayo kay BBM. Kasi, pro-China na siya. Akala ko ba, weak kasi si BBM, pro-China na siya. Oh. So, galit ka na rin kay BBM. So, Tariela dapat. Si Tariela dapat na masunod. Sa tama lang. Ang problema, wala ka sa tama. Ang tama mo si Tariela. Sino pang boss ni Tariela? Sige nga, yung sa ginawa ni Tariela, paano na-forward ni Tariela ang interest ng Pilipinas? Linya Design. Sa tama lang, ganyan-ganyan. O sa tama, gusto mo pala sa tama lang, putang ina mo ka. Bakit hindi mo ininisip na yung ginawa ni Tariela ay maaaring ikapahamak ng mga Pilipino sa China? Gusto mo pala ng tama eh. Bakit hindi mo alam na dapat si Tariela hindi nagsasalita ng ganun tungkol sa mga ibang Chinese leaders, sa ibang mga foreign leaders? Why? Because you do not know the threshold of these people on how they're going to react kapag binastos mo sila. Paano kung ipitin nila yung mga Pilipino sa China? 'Di ba? His role is to defend us, si Tariela. Tayo boss niya, hindi si BBM. Tanga! Ang boss ni Tariela, si BBM. Elected official ba si Tariela? Putang ina mo ka? Ang boss ni BBM, tayo. Ang boss ni Tariela, si BBM. Tanga. Diyos ko po naman, napakatanga naman ito. Hindi ka boss ni Tariela. Si Tariela, accountable siya sa executive official niya, sa commander-in-chief niya. Bobo. Si Tariela, accountable sa presidente. Ang presidente, tayo ang boss. Government employee si Tariela. Di nagkalito-lito na si Linya Design. Hindi yun ganun, idiot. Okay, dead end na, sobrang katangahan na. Ang cute mo, Miss Joey, haha, nakakamiss ka panoorin, sabi niya. As in, parang utak niya naluminya kasi nang maayos. Parang yung, wala sa lugar. Ibablock na kita Linya Design. Paano ba to Put user in a timeout, 24 hours. Ayan. Huwag masyadong idiot, huwag masyadong tanga. Yung parang, boss tayo ni Tariela, tayo ang pinaprotektahan niya. Actually, si Tariela takes orders from BBM. Kahit yung mga tao, sabihin ng mga tao, Tariela, ganito ang gawin mo, eme. Actually, walang pakialam si Tariela sa'yo. Kasi ang commander-in-chief na Tariela, si BBM. Yun yung role niya bilang government employee. Yun yung role niya bilang part ng Coast Guard. Sundin yung commander-in-chief niya. Okay? So kahit buong Pilipinas, sinasabi ng buong Pilipinas, Tariela, magsuot ka ng pula. Pero sasabihin ni BBM, no, Tariela, magsuot ka ng puti. Susundin ni Tariela si BBM kasi yun ang boss niya. Diyos ko. Okay? So ngayon, si Tariela, pagdating sa trabaho niya, ang boss niya si BBM. Okay? Si BBM, ang boss niya, tayo. Nagets niyo yun? Nagets nyo ba yun? So, ibig sabihin, in so far as, of course, pinapasweldo natin si Tariela, pinapaano natin siya and everything, ganyan-ganyan. But Tariela it's not part of Tariela's job description to listen to you. Okay? To listen to your rant or to even consider, ano ba sinasabi ng tao?
Ako nga rin, ikaw si Tariela. Ano ba sinasabi? Ako si Tariela. Kunwari ako si Tariela. Ano ba sinasabi ng mga tao? Kailangan ko silang pakinggan. That's not part of the job of Tariela. The part of the job of the job description of Tariela is to follow the command of the president. Ayun. Did they remember Pinoy's tagline, kayo ang boss ko, referring to us Filipinos? Ayun. This guys, I saw a post, Ma'am Joey, merong municipality sa Palawan declaring persona non grata sa ambassador ng China, sabi ni Paul Genovian. Well, that's going to pose a conflict, no? Kasi like for example, sinabi na ni BBM, hindi niya i-declare na persona non grata yung China eh. Because of that. So, I do not know. Ano ba, kakastiguan ba ni BBM yan? Kasi executive official yan eh. Kung mayor yung nag-declare na persona non grata yung mga ano, it directly opposes the policy of Bongbong Marcos. So, baka mag-away-away sila. Ayun. John Mac is describing himself as alpot. Nakakaumoy na yung term na yan, napaka-chipanga. Totoo. Diyos ko. Ayun. Anyway yun. So parang I do not know, no? How pero if you are going to look at it, si BBM, supervisory yung role niya sa mga LGU. Yung mga LGU, whenever they're going to say something that is dependent sa national policy, kailangan nilang i-follow yun. So ngayon, yung munisipyo ng Palawan na nag-declare na persona non grata, yung Chinese officials, yung mga, yung speaker yata, spokesperson yata ng China yung dineclare na persona non grata, it directly opposes the policy of BBM. So what is BBM going to do with that? Ayun, sample, si John Vic, sumusweldo from our taxes as DILG secretary. Pero si BBM ang boss nila. DILG is not voted by Filipinos, pero appointed by the president. Correct. Ayun. Ayan. Ano kaya pag si Marcos naman paglaruan ng mga Chinese? Iba ang persona non grata ng Filipino citizen at sa foreign citizen. Di pwede ma-override ng local ang foreign policy ng president. Correct. Kasi nga, pagdating dun sa mga international relations na ganyan, presidente lang yung pwedeng maggawa ng policy about it. So ngayon, since klaro na yung policy ni BBM, sinabi na ni BBM, no persona non grata for the Chinese embassy. So, anong mangyari dun sa munisipyo na yun? Eh, yung munisipyo na yun, ang boss niya, ang supervisor niya, si BBM. 'Di ba? Ayun. I guess, di yan policy talaga ni BBM. Script lang yan para hero siya. Sabi ni TRS Reta. I think magulo talaga yung government ni BBM. Magulo talaga. Yung lahat bida, lahat pabida, kaya ganon. Ayun.